Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Sa mundong ating pong ginagalawan, ang basihan po ng kadakilaan ay kapag ikaw ay nasa taas, kapag ikaw ay number one o ikaw ang pinaka nasa taas na posisyon. At ito yung ating pamantasan ng kadakilaan. At lahat tayo, tila nais natin ang ganitong pamantasan ng kadakilaan. Kaya minsan ang buhay nakakapagod, parang kompetisyon, gusto nating mag-unahan, maging number one, maging nasa taas. Kaya nga po nakakalungkot na sa ating paghahangad na maging number one, na maging nasa taas, ay nagkakasiraan tayo, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, at higit sa lahat tayo po ay nag-aaway-away ng dahil lamang sa palagay natin ang pagiging dakila ay pagiging on top at pagiging number one. Subalit kakaiba po ang pamantasan ng Diyos. Greatness in the standard of God is not being on top, but being humble. It is not being the first, but being last. It is not about being big, but being small. In other words, humility is the key to true greatness in the standard of God. And to illustrate his point, Jesus brought with him a child, and he said, "Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives such a child in my name receives me." How or what does a child teach us? Physically, intellectually, they may be nothing, but their inner disposition teaches us the ingredients of being great. Ano po yung innocence? These are the virtues that a child possesses. Innocence, humility, docility, obedience, and total dependence on God. At ito yung nais ng Diyos na panatilihin natin. At ano po yung kahalagan ng pagiging mapagkumbaba? Unang-una sa lahat, it is humility that leads us to holiness. Only humble people can work for the Lord. Kapag po hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi natin tatahakin ang daan ng pagsisilbi, ang pagsunod sa Diyos. Pangalawa po, sa pagpapakumbaba, tayo rin po ay natututong maglingkod. Kung si Lucifer nga, ang sabi niya, "I will not serve." But on the contrary, Mary's fiat is a great example for us of what humility is when she said, "I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word." And so, humility teaches us to serve God. Mga kapatid, sana po tahakin natin yung pamantasan ng Diyos ng pagiging dakila. Ngayong ating pagiging dakila ay yung matuto tayong maglingkod sa ating kapwa. Yung ating pagiging dakila ay yung magpapakumbaba tayo upang magpakabanal. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.